Nagsimula na ang taping nila sa Korea. Abala naman si Madison sa pagme-memorize ng mga linya niya. Habang naglalakad siya ay hawak-hawak niya ang mga papeles kung saan nakasulat ang linya niya na hindi sinasadya na may nabangga siya. "Oh my God!" wika ng isang babae. Inis na hinarap ng babae si Madison. "Don't you look where you were going? You ruined my dress, you stupid woman!" Angin na isang Korean artist na makakasama ni Madison sa trabaho. Yumuko naman si Madison at paulit-ulit na humingi ng pasensya sa babae. "I'm really sorry, miss. I didn't see you. I'm sorry." Wika niya ulit. Pero tinulak siya ng babae. Hindi pa doon nakontento ang babae at binuhos niya ang iniinom niyang iced coffee sa mukha ni Madison. Nang mabangga ni Madison ang babae ay naitapon sa dress niya. Ang iced coffee na siyang naging dahilan kung bakit narumihan ang dress ng babae. Napahilamos na lang si Madison sa mukha niya sa itinapon na iced coffee sa kanya. "That suits you, you trash!" Panglalait pa ng babae sa kanya. Pinakalma naman ni Madison ang sarili niya. Tiningnan niya ang babae at alam niyang isa ito sa mga makakatrabaho niya dito sa Korea. Ayaw niya ng gulo. Inaamin niya naman na kasalanan niya lahat at humingi rin siya ng pasensya. Pero galit ang pinairal ng babae sa kanya. "I told you I'm sorry, didn't I? I admit it's my fault. But I don't think I deserve to be powered with your iced coffee." Malumani pa rin saad ni Madison. Basang-basa na siya ng iced coffee at medyo manipis din ang suit niyang t-shirt kaya nakikita ng dibdib niya. Tinawanan lang naman siya ng babae. "Who are you anyway? I'm sure that you are just an extra artist here. Where's the director? I want to talk to him to remove this girl as an extra in our project." Nagmamayabang niyang wika pero hindi niya alam na si Madison ang leading lady na makakasama niya sa trabaho na kanina pa niya hinahanap para makausap. "Madison, what happened?" Nag-aalalang wika ni Ramona nang makita niyang itsura ni Madison. Nilapitan na rin ni Jaime si Madison sa kanya inalis ang suot niyang jacket at ipinantakip sa dibdib ni Madison. "Are you okay? What happened?" Tanong ni Jaime. "Ayos lang ako. Nabangga ko siya at naitapon sa kanya yung iniinom niyang iced coffee. Humingi naman ako ng sorry kaagad pero tinapon niya sa akin ang iced coffee niya." Napapataas naman ng kilay ang Korean girl dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Madison. Tiningnan ni Jaime ang Korean girl at itsura pa lang nito hindi mo na magugustuhan dahil halatang spoiled brat siya at feeling sikat. Aalis na sana si Jaime at Madison nang harangin sila ng Korean girl. "And where are you going? I called the director of this drama and I want you to be removed from this taping. I will not accept what you did to me. Do you know how much the dress you ruined cost? Your salary here as an extra is not enough to pay me back." Angil pa niya. Hilaw naman natawa si Jaime. Magandang babaeng kaharap niya pero hindi niya gustong tabil ng dila nito. "Miss, that's too much." Honest ni Jaime dahil hindi niya na nagugustuhan ang mga sinasabi ng makakatrabaho nila. "No, she started it." Reklamo pa rin niya. "Miss, she already apologized. Wasn't that enough? Do you still need to pass it on the director? She didn't mean to bump into you." Hinawakan ni Madison sa braso si Jaime. Sa kanya ito inilingan. Ayaw niya nalang palakihin pang problema lalo na't magkakasama sila sa iisang project. "What is happening here?" Rinig na nila sa boses ni Gary. Gumilid naman si Jaime at Madison para bigyan ng space si Gary. "That artist of yours ruined my artist dress. Yunjung wants to remove your extra artist." Wika na manager ng Korean girl, sa kanya tinuro si Madison. "Ano bang nangyari, Madison?" Baling na muna ni Gary kay Madison. "Nagbabasa po ako direct ng script ko na hindi ko siya mapansin at mabangga. Natapon pa sa kanya yung ininom niyang iced coffee. Maayos naman po ako nakiusap sa kanya pero marami na po siyang nasabi eh." Pagpapaliwanag naman ni Madison. Napapahilot na lang si Gary sa sentido niya. Sa kanya hinarap ang manager ng babaeng nabangga ni Madison. "I'm sorry for what happened. But we can't remove her in our taping because she is our leading lady." Tiningnan naman yung babae si Madison at hilaw na natawa. Yung babaeng kanina pa niya gustong makita ay makakaaway pa pala niya. "How can they work together if they are not okay?" Angil na manager. "Madison is the reason why we have a big-time investor in this project. So if we remove Madison, then the major investor of this project will cancel his contract too.
It depends on your team if you will accept this project or not. Let's go. Seryosong wika ni Gary sa manager ng artistang nakuha nila. Hinila na rin ni Jaime si Madison paalis sa mga nakuha nilang artista dito sa Korea. Anong ibig mo sabihin sa sinabi mo, Direk Gary? Kuryosong tanong ni Ramona habang naglalakad sila. Sinabi ko lang yun na excuse para matapos ng gulo. Kung alam ko lang na ganyan ang attitude ng artistang nakuha nila, tinanggihan ko na lang sana sila. Sagot naman ni Gary sa kanya iniwan sina Madison kahit nan totoo. Alam ni Gary na si Madison ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng malaking fund sa project nila. Si Tyler ang tinutukoy niyang major investor nila sa project nila at malaki ang pondo na inilaan niya sa kanila. Napakibit-balikat na lang si Ramona at hindi na lang pinansin ang sinabi ni Gary. Ayos ka lang ba? Hindi ka nila sinaktan? Baling niya kay Madison. Ayos lang ako, tanging sagot ni Madison. Sinamahan naman ni Jaime si Madison sa tent para makapagbihis siya. Pasensya ka na, nabasa ko na yung jacket mo. May extra pa ba dyan? Lalaban ko na muna to. Anas ni Madison na makapasok siya sa tent niya. Okay lang kahit hindi mo na ibalik. Marami akong dalang extra jacket. Magbihis ka na dahil hindi katulad sa bansa natin ang klima dito. Ninitian at tinanguan na lang ni Madison si Jaime. Makalipas naman, ang ilang minuto ay nagsimula na ang taping nila. Nagbihis na rin si Madison, lalo na't kabayo ang sasakyan niya. Fantasy romance ang genre ng drama nila kaya Korea ang napili nilang bansa dahil sa maganda ring history meron sila. Nakatingin naman si Yoonjung kay Madison. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nakaka-move on sa nangyari sa kanila kanina. Hindi niya matanggap na namantsahan ang kabibili niyang dress. Find ang team horse and replace it with a horse that woman will use. Utos ni Yoonjung sa isang staff ng team nila. Yumuko naman ang lalaking inutusan niya saka ito umalis. Napangisi na lang si Yoonjung, wala siyang pakialam kahit na si Madison ang leading lady ng project nila. Pero hindi siya makakapayag na hindi siya makakaganti. Inihanda na nila si Madison dahil siya nang susunod at si Yoonjung. Tiningnan ni Madison si Yoonjung pero inirapan lang siya ni Yoonjung kaya hindi na lang masyadong pinansin ni Madison. Pagkatapos naman ng taping nila dito ay hindi naman na sila makikita, depende na lang kung makukuha na naman siya bilang extra ng drama nila. Isinakay na nila si Madison sa kabayo, ganoon na rin si Yoonjung, hawak-hawak na ni Yoonjung ang tali ng kabayong gagamitin niya at nakangisi siyang nakatingin kay Madison na inaalalayan pa ng team na mga nasa Pilipinas. Sigurado ka bang kaya mo patakbuhin ang kabayo? Kumuha na lang tayo ng double mo. Nag-aalalang saad ni Ramona kay Madison na nakasakay na sa kabayo. Don't worry, I'm okay. Nakapag-practice naman ako kung paano patakbuhin ang kabayo at kung paano pahintuin. Hindi ko na kailangan ng double para hindi na mahirapan pang mga nasa graphic team. Ani yan naman, kaya walang nagawa si Ramona kung hindi ang payagan si Madison. Ready! Sigaw na ni Gary. Mahigpit namang hinawakan ni Madison ang tali ng kabayo na gagamitin niya sa kanya hinaplos ang leeg nito. Be kind to me. Anas pa ni Madison. Alam niyang delikadong gagawin niya lalo na't hindi pa naman siya bihasa sa pangangabayo. Action! Rinig nilang sigaw ni Gary kaya bahagya ng hinampas ni Madison ang puwet ng kabayo. Nalaki na lang ang mga mata ni Madison nang biglang tumakbo ng mabilis ang kabayong sinasakyan niya. Napatingin na rin ang lahat nang nasa team nila at nag-aalala na. Ganun ba talaga kabilis ang kabayo niya? Nag-aalalang tanong ni Jaime. Napatayon na rin siya mula sa kinaupuan niya. Maging si Lizal na kanina patahimik ay napatiti kay Madison. Oh my God! What is happening to you? Please slower! Wika ni Madison sa kabayo. Hindi naman napapansin ni Gary ang nangyayari dahil nakatutok lang siya sa taping nila. Good! Continue it! Aniya pa. Naririnig naman yun ni Madison dahil may suot siyang earpiece. Sa kagustuhan ni Madison na matapos ng dire-diretso ang taping nila ay pinagpatuloy niya ang pagsakay niya ng kabayo kahit na natatakot at kinakabahan na rin siya. Hindi niya alam kung paano pahihintuin ang kabayo. Napapangisi lang naman si Yoonjung na nakasunod sa kanya. Masaya naman si Gary na nakatitig sa kamera niya. Hindi na mamalayan ang nasa paligid niya dahil ang bilis sa pagpapatakbo ni Madison sa kabayo ay magiging magandang kalalabasan nito para sa palabas nila. Okay, cut! Tuwang-tuwang saad ni Gary. Sinubukan ni Madison na pahintuin ang kabayo pero mas bumilis ang takbo nito na mas lalo niyang kinatakot.
Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak niya sa tali. Yumuko na rin siya para kung sakali mang mas bilisan ng kabayong takbo niya, hindi siya basta-basta mahuhulog. "There's something wrong with the horse!" Hindi na mapigil ang sigaw ni Jaime at nagmamadali ng tumakbo. Papalapit sana kay Madison nang pigilan siya ng mga staff. "Kami na pong bahala sa kanya, sir." Anas naman namang ito. "Please help me to stop this horse!" Natatakot ng wika ni Madison. Napatayo na rin si Gary at tiningnan si Madison na papalayo na ngayon sa kanila. "Shit!" Napapamurang saad ni Gary. Inalis niya na rin sa tenga niya ang suit-suit niyang headphone. "What happened to the horse? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na siguraduhin yung hindi agresibong nakuha nyo?" Nanggagalaiting wika ni Gary. Dahil oras na may mangyari kay Madison, mayayari siya kay Tyler. Hindi alam ni Gary ang tungkol sa relasyon ni Tyler at Madison, pero alam niyang alaga ni Tyler si Madison. Hinabol ng mga staff, si Madison lula ng mga kotse. "Please stay safe, Madison." Nag-aalalang saad ni Jaime. Paikot na lang ang takbo ng kabayo pero masyado nang mabilis. Mabuti na lamang at alam ni Madison ang ginagawa niya kaya hindi pa siya nahuhulog kahit para na siyang nakikipagkarirahan. "Please stop now! Stop now!" Sigaw ni Madison sa kabayo pero hindi ito huminto. Patuloy lang ang takbo niya kaya nanatili si Madison sa pwesto niya. Mas lalo siyang yumuko at mahigpit ang pagkakayakap niya sa leg ng kabayo para hindi siya malaglag. Lahat sila'y nakatuon ng atensyon kay Madison. Hinihiling na sana ay hindi siya mahulog dahil hindi biro ang injury na matatamo niya kapag nahulog siya mula sa mabilis na takbo ng kabayo. Bumalik naman si Lizal sa upuan niya dahil wala naman na siyang pakialam kahit na anong mangyari kay Madison. Ilang minuto na pero hindi pa rin nila mapahinto ang kabayo. Hindi na rin alam ni Madison kung hanggang kailan siya makakatagal sa pagkakahawak niya sa kabayo. Napatingin silang lahat sa isang lalaki na sumakay sa isang kabayo na ginamit ni Yunjung at mabilis itong pinatakbo papunta kay Madison. "Si Mr. Moya ba yun?" Nagtataka na nilang wika. Lahat sila'y tiningnan na rin kung sino ang sumakay sa isang kabayo at sigurado silang si Mr. Moya yun. "I'm doomed," wika ni Gary. Hinilit niya ang sentido niya. Ilang beses niyang sinabihan ng staff nila na siguraduhin nilang hindi agresibong kabayong makukuha nila. "That is Sir Tyler. Kailan pa siya nandito?" Pagkukumpirma ng isang artista. Napakunot na rin ang noo si Lizal habang nakasunod ang paningin niya sa kabayo ni Tyler. Ano ba talagang relasyon ni Madison kay Tyler? Bakit palagi nandyan si Tyler para tulungan si Madison? Is he her knight in shining armor? Si Sir Tyler nga. Pagkukumpirma ng iba nang makilala na nila si Tyler. Mabilis ang kilos ni Tyler at nilapitan niya ang kabayo ni Madison. "Hiya!" Anas niya sa kabayo na gamit niya para mas bumilis ang takbo nito at mapantayan ang kabayo na gamit ni Madison. "Tyler! Oh my God! Please help me!" Sigaw ni Madison na makita niya si Tyler. Hindi na pumasok sa isip niya kung ano pang ginagawa ni Tyler dito dahil ang gusto niya na lang ay makababa na sa kabayong sinasakyan niya. "Ho!" Wika ni Tyler sa kabayo pero hindi pa rin ito humihinto kaya mas dinikit ni Tyler ang kabayo niya sa kabayo ni Madison. "Jump, Madison!" Saad ni Tyler dahil pagkadikit ng kabayo nila pero umiling si Madison dahil hindi niya kaya. Pakiramdam niya malalaglag siya kapag binitawan niyang kabayo. "I can't! I'm scared!" Saad niya at mas lalong hinigpitan ng pagkakahawak sa kabayo. "If you're not going to jump, will you die?" Tila ba natulala si Madison sa sinabi ni Tyler. "Look at our front!" Dagdag pa ni Tyler. Tiningnan ni Madison ang nasa unahan nila at nalaki na lang ang mga mata niya dahil bangin ng dulo nila. "Oh no! Oh my God!" Natatakot niya ng wika. May mga nakasunod naman na rescuer sa likod nila. Habang papalapit sila sa bangin ay naubusan na sila ng oras. Kaya walang nagawa si Tyler kundi ang tumalon at niyakap na mahigpit si Madison. Pareho silang bumagsak sa lupa at mabilis na nagpagulong-gulong. Hawak-hawak ni Tyler ang ulo ni Madison para hindi ito tumama sa matigas na bagay. Nakapikit lang si Madison dahil pakaramdam niya ay katapusan na nila. Nag-ingay ang kabayo na gamit ni Madison nang tumigil na ito sa pagtakbo niya. Nang tumigil din sila sa pagulong-gulong nila ay mabilis na tumayong tinignan ni Tyler si Madison. "Are you okay? May masakit ba sa'yo? Is your head okay?" Sunod-sunod niyang tanong at tinignan ang kabuuan ni Madison. Pinakiramdaman naman ni Madison ang sarili niya pero wala naman siyang nararamdaman na sakit. "I'm okay. How about you?" "Don't worry about me. I'm okay."
Sagot naman ni Tyler. Mabilis silang nilapitan ng mga rescuer at kinuha naman ng ibang staff ang kabayo na gamit ni Madison. Kung hindi ito tumigil sa pagtakbo niya, paniguradong dediretso ito sa bangin. Tinulungan na ni Tyler si Madison na tumayo pero napadaing na lang si Madison nang maramdaman niyang sakit sa tuhod niya. "You have a wound." Sad ni Tyler na makita niyang gasgas sa tuhod ni Madison. Nilinisan naman kaagad ng rescuer ang sugat ni Madison at may gasgas din siya sa siko niya. May gasgas din si Tyler pero hindi niya yun ininda. Nangingibabaw ang galit sa dibdib niya. "Please take care of her." Maautoridad na utos ni Tyler at iniwan si Madison. Sinundan naman ni Madison ang tingin si Tyler. Ngayon lang pumasok sa isip niya kung ano pa ring ginagawa ni Tyler dito. Ang alam niya ay umalis na ito kaninang umaga pero anong ginagawa niya sa lugar kung saan sila nagtitaping? Alam ni Madison na iiwas si Tyler sa kanya dahil nasa public place sila. Maraming makakakita sa kanilang dalawa at paniguradong magtataka dahil sa ikinikilos ni Tyler. "Ouch!" Daing ni Madison na mabuhusan ng alkohol ang mga gasgas niya. "Pasensya na po ma'am." Hinging paumanhin ng medic team nila. "Madison, are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Jaime nang makarating siya kung saan ginagamot si Madison. Okay lang ako. Kaunting gasgas lang naman eh." Sagot niya naman. Nakasunod na rin ang ibang mga kasama ni Madison, ang mga artistang napalapit na sa kanya. "Ayos ka lang? Hindi ka ba nabalian ng buto?" Nag-aalalang tanong ni Karil. Nakangiti namang inilingan ni Madison ang mga katrabaho niya. "I'm okay, don't worry." Saad niya sa mga ito. Galit na galit si Tyler sa nangyari. "Magkakilala ba kayong dalawa personally?" "Matagal na akong artista pero kahit na may na-hospital na wala siyang pakialam. Utusan niya na lang ibang empleyado para kamustahin ang mga na-aksidente during taping. Hindi niya naman pinabayaan ng mga artista under his company pero nakakapagtaka lang ng iba yung care niya sa'yo. Are you in a relationship with him?" Nangaasar ang tinig na wika ni Karil pero siniko siya ni Jaime. "Alam mo hindi magandang birong sinabi mo, kilala mo si Mr. Moya." Saad sa kanya ni Jaime. "Hindi ka ba nagtataka? Masyado kayang halata si Sir Tyler. Hindi kaya may gusto siya sa'yo, Madison?" Pagpupumilit pa rin ni Karil. "Can you please keep quiet, Karil? Alam mo na kung ano nangyari kay Madison, chismis pa rin ang inuuna mo. Sita naman sa kanya ni Gerald, kaya napapasimangot na si Karil sa kanila." "Kayo puro na lang kayo Madison. Gusto niyo si Madison no? Bakit napunta sa amin ang usapan?" Wika ni Gerald kaya natatawa na lang si Madison sa kanila dahil ang ingay at ang kukulit nila. "Are you sure that you're okay?" Mahinang tanong ni Jaime kay Madison. Habang nag-aasaran si Karil at Gerald. "I'm really okay. Wala namang malalang nangyari sa akin. Thanks to God." Napatango naman si Jaime. "Pero totoo ang sinasabi ko, galit na galit sa Sir Tyler kay Derek dahil sa nangyari. Bakit daw hindi chinek muna ng maigi yung kabayo bago pinagamit kay Madison? Kung ayaw niyo maniwala, bahala kayo. Hindi ko kayo pipilitin." Pinagkrus na ni Karil ang mga kamay niya sa dibdib niya dahil wala naman lang naniniwala sa kanya. Inaalala ni Madison si Gary dahil wala namang kasalanan si Gary sa nangyari. Sigurado namang hindi gagawa si Gary na ikakapahamak ng mga artista niya. "Where are they?" Tanong na ni Madison kay Karil. Tinuro naman ni Karil kung saan niya nakitang nag-uusap si Tyler at Gary. "Madison, where are you going?" Sabay-sabay pa nilang tanong. Ika-ika na naglalakad si Madison para puntahan si Tyler at Gary. Kilala na ni Madison si Tyler at paniguradong si Gary ang sinisisi ni Tyler sa nangyari. Galit na galit si Tyler sa lalaking nagpalit ng kabayo sa kabayong dapat ay gagamitin ni Madison. "I'm sorry, I didn't know that I gave Miss Madison a different horse. I swear I didn't mean it, I'm sorry." Natatakot niya ng saad pero hindi naniniwala sa kanya si Tyler. Hinawakan ni Tyler ang kwelyo ng lalaki at pilitong pinatayo. "You won't tell me the truth? Do you want to die?" Ang tinig ni Tyler, nakakakilabutan mo at hindi mo nagugustuhin pang marinig sa pangalawang pagkakataon. "Tell me who ordered you to change Madison's horse?" Sigaw niya sa lalaki na ikinapikit nito. "It's Miss Yunjung, sir." Takot na takot niyang sagot. Binitawan naman ni Tyler ang lalaki at napaupo ito sa sahig. Naikuyom ni Tyler ang kamao niya. Hindi niya pinayagan ang asawa niya na pumunta sa bansang ito para lang masaktan ng mga katrabaho niya. Napapahilot na lang si Gary sa sentido niya. "I'm sorry." Anas ulit ni Gary. Siya ang direktor at hindi niya chinek ang lahat bago sinimulan ng taping. Inis na kinwelyohan ni Tyler si Gary pero hindi niya na rin naman ito masisisi dahil ibang tao nagplano para palitan ang kabayo ni Madison. "I want to talk that woman and your manager now." Mautoridad na utos ni Tyler.
Mabilis namang sumunod si Gary kaya umalis na siya at pinatawag ng Korean artist na nakuha nila. May mga gasgas din si Tyler sa mga siko niya pero hindi niya ininda ang mga yun dahil hindi niya palalampasin ang ginawa nila kay Madison. The director said that you are calling us. How can we help you, sir? Magalang pang wika ng manager ni Yunjung pero nagulat na sila maging si Yunjung nang suntukin ni Tyler ang manager niya. Oh my God! What did he do wrong? Malakas sa tili ni Yunjung. Nilingon din ni Tyler si Yunjung at napatas na lang si Yunjung dahil sa matatalim na tingin sa kanya ni Tyler. Get out here, Gary, and make sure to lock the door. Utos ni Tyler kay Gary na mabilis niya namang sinunod. Napalunok si Yunjung at tiningnan niya ang manager niyang nakasalampak pa rin sa sahig. Bakla ito kaya walang-wala ang lakas niya sa lakas ni Tyler. What did I do wrong? Natatakot na tanong ni Yunjung. Nilapitan ni Tyler si Yunjung at atras naman ang atras si Yunjung hanggang sa padar na ang nasa likod niya. You don't know what you did? See that man there, he already admits what he did and you are the one who commanded him to change Madison's horse. The woman you tried to kill is my wife. Nalalaki ang mga mata ni Yunjung at tila ba nawala na siya ng dugo sa katawan dahil namutla na siya sa sinabi ni Tyler. Ang babaeng inaway niya at ginawa ng kasamaan ay asawa pala ng president ng isang makapangyarihan na kumpanya sa industriyang ginagalawan niya. I'm sorry, sir. I didn't know that she's your wife. I'm really sorry, sir. I will never do that again, I promise. Mabilis na lumuhod si Yunjung sa harapan ni Tyler para magmakaawa dahil hindi basta-bastang taong binangga niya. Kung nalaman niya lang sana ng mas maaga, na asawa pala ni Tyler Moya si Madison ay pinakisamahan niya sana ito ng maayos. It really won't happen again because starting from this day, you won't receive any project from my company or anyone else's company. Now leave this place. Napaawang ang bibig ni Yunjung dahil hindi siya makapaniwalang nangyayari ito sa kanya dahil lang sa isang pagkakamali niya. Hindi siya pwedeng mawala ng kahit na anong project, lalo na't nagsisimula pa lang ang pagiging sikat niya sa industriyang ginagalawa niya. No, it can't be! Iiling-iling niya saad. Hindi niya matatanggap na mawawalan na siya ng trabaho o kahit na anong kontrata. Kilala rin sa iba't ibang bansa ang kumpanya ni Tyler at walang sino man ang magtatangkang kalabanin siya kung ayaw mong mawala ka agad sa industriya. Sir, please, I'm begging you. Don't do this to me. Sigaw niya pero iniwan na siya ni Tyler. Pasalamat na lang sila dahil yun lang ang ginawa ni Tyler sa kanila. Dahil kung hindi nagtimpi ng galit si Tyler, baka sa kulungan na ang bagsak nilang tatlo dahil sa ginawa nila kay Madison. Please do something. Please! Pagmamakaawa ni Yunjung sa manager niya. No, I'm done with you. You and your attitude. Galit din itong sigaw kay Yunjung at iniwan na ito ng mag-isa. No, this is not happening. Ah! Malakas ng sigaw at sinabunutan pa niya ang sarili niya. Nakasunod naman si Gary kay Tyler simula nang lumabas ito sa kwarto kung saan niya kinausap ang nakuha nilang extra artist. I'm sorry for what happened, sir. Hinging paumanhin ni Gary. Hinarap ni Tyler si Gary at takman na naman niya itong sisigawan ng tawagin siya ni Madison. Niningon nilang dalawa si Madison na hingal pa dahil kanina pa niya hinahanap si Tyler. Huwag mong pagagalitan si Derek dahil wala naman siyang kasalanan. Wala namang may gusto sa kung ano nangyari sa akin. Hindi naman namin alam na magiging agresibo yung kabayo so please don't blame anybody. Tahimik lang naman si Gary pero nagtataka siya sa paraan ng pakipag-usap ni Madison kay Tyler. Kung kausapin niya si Tyler ay para lang silang magkaibigan o close sa isa't isa. Now tell me, Madison, what happened between you and that Korean woman? Napakunot ang noon ni Madison. Nalaman ba ni Tyler ang tungkol sa nangyari sa kanila na makakasama niya sa trabaho? Answer me. Seryosong wika na naman ni Tyler pero hindi nakaimik si Madison. Nabangga ni Madison ang artist na yun at nabuhos ang iced coffee na ininom niya sa dress niya. Nag-sorry naman si Madison sa kanya pero mukhang hindi tinanggap ni Yunjung ang sorry ni Madison. Si Gary na ang sumagot sa tanong ni Tyler. Let's go. Hinila na ni Tyler si Madison pero inis na inalis ni Madison ang pagkakahawak ni Tyler sa kanya. Ano bang ginagawa mo dito? Akala ko ba umuwi ka na? Pero bakit nandito ka pa rin? Hindi mo ako pwedeng pauwiin na lang kung kailan mo gusto? Nag-usap na tayo tungkol dito, hindi ba? Hindi na alam ni Gary kung ano ba talagang nangyayari sa pagitan ni Tyler at ni Madison sa paraan ng pag-uusap nilang dalawa. Para silang matagal ng close sa isa't isa at alam ni Madison na nandito sa Korea si Tyler. Hindi man lang yun nalaman ni Gary pero ang artist niya ay alam na nandito si Tyler.
Let's go back to our room now. Magpapahinga ka sa ayot sa gusto mo, Madison. Gary, cancel your taping now and continue it kapag okay na mga sugat ni Madison at kapag pinayagan ko na siya. Baling ni Tyler kay Gary na nagtataka lang sa kanilang dalawa. Ano ba talagang relasyon nila sa isa't isa? Tyler, put me down! Sigaw ni Madison nang buhatin siya ni Tyler na parang isang sako. Hinarapan ni Tyler si Gary dahil alam niyang kanina pa nagtataka ang isa sa magagaling na direktor ng kumpanya niya. For your information, Madison is my wife. So, now that you know what is my real relationship with her, ayaw ko nang maulit kung ano nangyari kanina. Pag-amin niya sa kanya, tinalikuran si Gary na napatulala lang at hindi alam kung ano sasabihin. Napalunok siya, asawa ng boss niya si Madison. Ngayon malinaw na sa kanya kung bakit si Madison lang ang inaalala ni Tyler. Na-realize niya rin kaya pala nanonood minsan ng taping si Tyler ay dahil kay Madison. Binibigay ni Tyler ang lahat ng budget na kailangan ng series nila at inaaprubahan lahat ng proposal na pinapasa niya dahil kay Madison pala ang lahat ng yun. Shit! Hindi pa din makapaniwalang wika ni Gary. Muntik siyang mawalan ng trabaho. Dahil hindi niya naalagaan ang asawa ng boss nila. Pinagpawisan siya ng malamig at ngayong alam niya na kung anong relasyon nila sa isa't isa, mag-iingat na siya sa lahat ng ipapagawa at sasabihin niya kay Madison. Mukhang lihim lang ang relasyon nila, kaya sisiguraduhin din ni Gary na walang makakaalam ng tungkol doon. Napabugas siya ng apoy. From this day, kailangan na niyang mag-ingat, lalo na't araw-araw niyang nakakasamang asawa ng pinakamakapangyarihang tao. Ano ba? Sigaw na naman ni Madison nang ibaba siya ni Tyler sa kotse. Mabilis na nilak ni Tyler ang pintuan ng kotse, saka siya sumakay sa driver's seat. What the hell are you doing? Bakas pa rin ang inis ni Madison sa tinig niya. Hanggang dito pa rin ba ay mag-aaway silang dalawa? Okay lang silang dalawa kanina tapos ngayon nag-aaway na. Why are you still here anyway? Ang akala ko ba nakabalik ka na ng Pilipinas kanina? Tahimik lang naman si Tyler. Pinipigilan niya sarili niya na hindi sabayan sa galit si Madison. Napahalukip-kip na lang si Madison at salubong ang mga kilay niyang tumingin sa dinaraanan nila. Para siyang nakikipag-usap sa pader. Anong mangyayari ngayong unti-unti nang lumalabas ang tunay na relasyon ni Tyler kay Madison? Hindi kaya magtatagal ay malaman din ni Lizelle ang lihim ni Madison? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.